In life, people face difficult situations. Some are strong to speak out, yet some suffer in silence and solitude. Today, we are in northern Luzon in the Philippines, where we are visiting one remarkable lady who has reached out for us to tell her touching story. Raining or not, we have to go and hear her story. My name is Violeta Voy. I'm documenting for Avile Studios. Hi! Hey! Hi. Good afternoon. Good afternoon! How are you? Very fine. Very busy. I'm good. You can go tell you. Very fine. You're fine, you're busy. What are you doing? Cutting the dress of my daughter. For a suit. For Oh, a, I see. I fell down by the gate. very madulas. Madulas. Maraming lumot eh. Ako si Armenia Manahan. Bastistiana. Kasi Bastistiana yung aking pangasawa, yung apelido niya. Kasal kami. Ako ay taga Bulacan, San Miguel, Bulacan, bayan ng San Miguel, probinsya ng Bulacan. Ngayon ay nakatira pansamantala dito sa Season, Pangasinan, dahil gusto ng anak ko ay mas malapit ako sa kanya dahil siya ay nag-aaral ngayon dito sa ENLAC. Kaya ako dito ngayon nakatira pansamantala. So you came here Yes. so that you can take care of your daughter. Dahil solo parent ako sa kanya. May 3 akong anak. Bunso si Ria Joy. May asawa na yung dalawa niyang kuya. May mga kanya-kanya ng pamilya. Dalawa niyang kuya. Si Ria Joy na lang ang kasama ko sa buhay. Kaya mula nung maliit siya, kami magkasama dahil yung tatay niya ay iniwanan kami. Nag-asawa na gumawa ng panibago sa pamilya. Sa ngayon, habang ako ay nakatira dito, ay bagamat wala akong sahod, hindi ako binabayaran. Nagustuhan ko lang kasi dito dahil tahimik yung lugar at saka sariwa yung hangin. Kaya sinabi ko dun sa may-ari na kung pwede tumira ako dito, na sabi naman niya, hindi bayad. Basta i-care ko lang yung bahay. Maging panatilihin kong maging malinis, maayos yung bahay. At titirahin niya ako ng libre. Yun ang sabi sa akin. Okay. So you stay here to take care of the house so that you'll be close to your daughter. Yes. So you have your own room here where you sleep and take care of the whole house. Alright. So do you live here with your daughter? Hindi. Meron siyang boarding house na inuupahan. Umuupa siya. Nagbabayad kami ng 1,550 a month. Kaya kailangan ako maghahanap buhay. Magtahi, mga lakal, on call na may maglilinis ng garden,
o magpapalaba o maglilinis ng loob ng bahay. Tapos babayaran nila ako. Magpapalaba. So, why did you choose for your daughter to stay by Inlac? Because this house is close to Inlac as well. Were the owners not allowing you to stay here with your daughter instead of going out there to pay for more money? Malayo kasi dito, mag-duty siya. Sabi niya sa akin, may mga oras o panahon, may mga araw na uuwi siya ng hating gabi. Alauna ng gabi, ganun. May mga gabi na duty na mahihirapan siyang umuwi dahil malayo. Malayo dito. Kaya naghanap ng mas malapit sa school na pag umuwi siya ng gabi, makakauwi siya ng mas malapit doon sa school, sa highway. Kaya doon, kahiwalay kami. Ayaw na dito dahil malayo nga din. Yes, which I think is a good arrangement. Yes. All right. So, you came here. Where did you come from? Where is your home? Taga Bulacan ako, Tagalog. Noong ako'y nakatira doon sa amin, ay hindi naman din ako pumirmis doon sa amin dahil nga hindi ako nag-stay doon sa aming lugar dahil nga hindi ko nakita na magkakaroon ako doon ng kapayapaan kasi broken family kami. Broken family, magulong pamilya, pamilya na kung saan ay mula nang ako'y lumaki ay hindi ako nakadama ng pagmamahal. Hindi ako nakadama ng pagmamalasakit ng aking mga magulang. Ng mga nakakatanda akong kapatid. Hindi ako nakadama ng ganun. Kaya nagsumikap ako na hanapin ang kapayapaan at tunay na kaligayahan. Now, hindi doon sa lugar namin. Kaya kailangan ako umalis. Na nasumpungan ko naman sa mga tao na nasa loob ng simbahan. Who were you staying with when you were growing up? Were you living with your parents or you were living with other people? Nung ako elementary at high school, at nakaabot naman ako ng college, ay kasama ko pa yung mga magulang ko noon. Pero noong parang may lakas na ako ng loob na umalis na sa amin. Umalis ako sa amin. Pumunta ako sa lugar na hindi ko alam kung saan ako titira, saan ako makakarating, saan ako pupunta. Pero nagpe-pray lang ako kay God na huwag niya akong iiwan, huwag niya akong pababayaan. Na marating ko at makita ko yung magbibigay sa akin ng yung hinahanap ko na tunay na security, kapayapaan. Yun. Kasi sa tingin ko doon sa pamilya kong kinalakhan, masasabi ko nga, ala akong security. Kasi sabi ko nga, nakita ko ang magulang ko yung katulong namin na asawa, mga kapatid kong lalaki, inaasawa yung katulong namin. At ako'y isa rin naging biktima na molestyo ng kapatid ko. That's so touching. So, at what point did you decide on leaving home? How old were you when you decided to leave home? And where did you go? Can you take us through that story? Umalis ako sa amin, hindi ako nagpaalam sa edad ko na 19, going to 20. Lumayas lang ako, nagdala ako ng konting dami. Pumunta ako sumakay lang ako ng bus. Hindi ko alam kung saan ako makakarating. May nakilala ako doon sa sasakyan, nakatabi ko. Kakwentuhan kami.
nabanggit niya yung lugar na kung saan siya nakatira. Naiwan yung shoes ko sa kanya. Ngayon, nung ako'y wala nang tutulugan, naalala ko nga pala na may nakatabi ko nadala niya yung shoes ko. Nagsumikap ako na ipagtanong-tanong sa mga traffic enforcer kung saan yung lugar na yun. Para nun, maka-overnight ako sa kanya, nakatulog ako sa kanya. Kahit man nung gabi na yun. Nakatulog rin naman ako sa gilid ng kalsada. Nung nakuha ko na yung sapatos na ilang gabi rin ako nakatulog sa kanya. Pero siyempre nahihiya ako dahil wala naman akong trabaho nun. Hindi ako nagtagal din sa kanya. So, this lady, you had met her before this day. You had met her on a bus before this day. So, you remember that you had previously met a lady, then you went to look for her, and she welcomed you into her home, and she let you stay with her for a couple of days. After the 2 days, you didn't have anywhere to go. You ended up staying outside. Wow. Then what happened? Then, at siyempre, nagpa-pray ako. Ingatan ako ng Panginoon at tulungan ako. May mga news, nagtitingin-tingin ako na pwede kong apply ang trabaho. Ganun. Baka pwede doon din ako makapag-stay. Ganun. Ayun. Nakakita naman ako ng trabaho. Sa mga kantin, ganun. Sa mga, yung maliliit na kantin. Nag-apply ako doon bilang taga-uro o kaya sales lady para lang may matuluyan din ako. Kahit dun sa may-ari nung kantin na aking nakita na nasumpungan na ako'y nakapagtrabaho. Okay. So, from this point where you didn't have anywhere to go, now you got a job where you would stay in the house or help in the shop, something like that. Okay, so for how long did you stay like this? How long did you stay with the people you were staying with at this point? Mga taon din. Bumilang din ako ng taon hanggang sa, kasi nga, meron din sila na mga pagkakataon na may mga ibang lugar, branch, ganon, na pwede kong pagtrabahuhan dahil nalilipat kami sa ibang branch. Hanggang sa na-meet ko doon yung aking asawa. Nagkakilala kami doon sa ibang lugar. Na may saan na yung nagkatrabaho ako na ganun din, restaurant din, canteen. Ano. Ayun, napangasawa ko na yung mister ko noon. Nakita ko siya doon sa trabaho. Nagkasama kami sa trabaho. Oh, great. That's awesome. So how old were you when you met your husband? 28. We're not 28. Oh, so this is like 8. Okay, awesome. Then what happened after you got married? How many children did you have? Can you give us a brief background about your family now that you're married? Yes. Naikasal kami sa Christian, sa born again Christian. Sila ang nagpakasal sa amin. Tapos nagkaanak kami ng 3, 2 lalaki, 1 babae. At nung maliit pa yung babae, siya ay grade 1, ay yun nga, iniwan kami nung tatay niya. Pero may pamilya na rin, nagkaroon na rin ng pamilya yung 2 kong anak na lalaki nung umalis yung yung husband ko. Nagkaroon na rin siya ng asawa. Okay, so at the time Ria was in grade 1 and then the father decided to. How long had you been in marriage before he decided to leave?
Then You had been